Mapagpalang araw mga kalakay. Ngayong araw po ay tuturo ko po sa inyo ang paraan naming mga Ilocano kung paano po magluto ng pinakbet na malulutong po ang mga gulay. Tara na po mga kalakay, samahan nyo po ako sa video ito para ma-share ko po sa inyo ang tamang paraan po ng pagluluto ng pinakbet na hindi po siya overcook mga kalakay. Tara na po, samahan nyo po ako. At ito nga po mga kalakay, ang mga gulay natin. Meron po tayong ampalaya, sitaw, sigarilyas, okra, kamatis, saka talong. Yan po ang lulutuin natin mga kalakay sa pakbet natin. At mayroon din tayong lempo. At ang gagawin po natin, himayin lang po natin mga kalakay yung mga gulay natin. Kita nyo po na yung paghihimay ko sa mga gulay ay may tubig po. Ang purpose po na yung tubig mga kalakay na nilagay ko po ay para po yung talong ay hindi po mangingitim. Yun po ang technique niyan mga kalakay. Bakit po tayo naglagay ng tubig? Kasi po pag hindi po natin nilalagyan ng tubig ang talong mga kalakay, pag naghihimay tayo nangingitim po siya. Yan, kaya kailangan may tubig. Yan na nga po, himayin lang po natin yung mga gulay natin. Himayin lang natin. Yan po yung ampalaya natin mga kalakay. Tapos sunod natin yung okra na hiwain. Yan, bali hatiin ko lang po ito ng 2 hati. Yan. Tapos susunod natin dito yung isa pang talong. Yan. Tanggalin lang natin yung may uod. Mainam po sa mga gulay mga kalakay pag naghihimay po tayo, lalo pa sa mga pangpakbet natin, ay maglagay po tayo ng tubig sa lagayan. Mangingitim po kasi yung gulay, lalo na po yung talong natin pagka wala po siyang tubig na himayin po natin. Yan, ito po yung sigarilyas. Ilocano po ang tawag nito sa amin mga kalakay, panlang. Yan, sarap din isama sa pinakbet to mga kalakay, yung sigarilyas. Yan. Tapos sunod natin yung sitaw mga kalakay. Bali way-wayin lang natin. Yan. At nawa po tapusin nyo po yung video ito, kasi kung gusto nyo po matutunan kung paano po magluto ng pinakbet na malutong po yung mga gulay nya, mainam po panoorin nyo po ito kasi maganda po itong gawin lalo po sa pang-araw-araw natin pagluluto, lalo na po pagka magluluto tayo ng pinakbet mga kalakay. At yan na nga po, babalatan lang po natin yung ating kalabasa. Yan po. Tapos iwayway na rin natin.
prepare din natin yung bawang na gagamitin natin mga kalakay. Palpalin ko lang siya. Tapos yung sibuyas. Yan, ilagay ko lang po sa isang lagayan. Tapos yung kamatis natin. Bali, kita nyo po mga kalakay, hindi ko na pinag-iwa-iwala yung mga ricado kasi mamaya pagsama-samahin lang din natin yan. Tapos yung luya natin. Tapos bali yung sasawag natin dito mga kalakay, rempo po ng baboy. Magpiprito po tayo mga kalakay. Piprito po natin yung lempo po ng baboy para mas lalo masarap yung lulutuin natin pinakbet mamaya. Yan, prito lang natin mga kalakay. Kaya na nga po, luto na nga po siya. Hiwain na nga po natin mga kalakay. Ready na po for cooking. Yan, hiwain lang natin yung lempo. Yan, medyo may init-init pa nga mga kalakay. At ito na nga ang sikreto sa aming mga Ilocano, mga kalakay, na pag kami po ay nagluluto ng pinakbet, pinagsama-sama na namin yung gulay. Wala pong nauuna sa kanila. Yan po yung sikreto namin. Hindi po sa iba na inuuna yung kalabasa daw kasi mahirap maluto. Hindi po. Sabay-sabay din po yan maluluto. Ganun na nga po mga kalakay. Pagsama-samahin ko na nga po yung sibuyas, yung luya, yung bawang, saka yung kamatis. Yan. Tapos isama na natin yung prinito natin lempo kanina. Yan, patong lang natin yan mga kalakay. Tapos mamaya-maya makikita nyo po yung technique sa paghahalo ng aming pinakbet sa mga Ilocano. And then mag-add tayo ng tubig mga kalakay. Tapos siyempre hindi mawawala yung boneless bagoong natin pag magpapakbet tayo. And then mag-add nga po tayo dito ng konting magic sarap. At ito na nga po mga kalakay yung pamamaraan namin sa paghahalo ng pinakbet. Ganito po yung way po namin ng paghahalo mga kalakay. Hindi po kami gumagamit po ng sandok. At ang isang sikreto po mga kalakay, para gusto nyo pong maging malutong yung pinakbet po ninyo, ay wag na wag nyo pong tatakpan. Yan na nga po mga kalakay, luto na po ang ating malutong na pinakbet. At kita nyo nga po na ang gulay ay fresh na fresh tignan, pero luto na po yan. Ganyan po siya. Ang sarap nito mga kalakay. Kita nyo po yung mga gulay na akala natin hilaw pa, pero luto na po yan.